Sa mga nakakapwa ko ADV 160 na version 1, feeling ko may mga nag-iisip dyan eh. Unang pag-usapan natin pinaka-obvious na syempre. Ako decided na ako. Nandito na tayo sa Eton Centuries. Hi guys, welcome back to another video. Maiba naman tayo ngayon, no? Yung POV natin, naka 360 tayo. So para kita nyo yung daan. Pag-usapan lang natin ngayon yung bagong Honda ADV 160 Road Sync. Yes, yung 2026 model. Nako, grabe, ang ganda ng nilabas nila, no? Pinag-isipan ko doon talaga muna kung gagawin ko ng video to, comparing the old version na ADV 160. Syempre bilang version 1 owner, ano yung thoughts ko sa bagong ADV 160 ngayon? By the way, today is January 31. Ngayon yung makina Motochangge sa Eton Centuries EDSA. So doon tayo pupunta ngayon. Magpapabudo lang talaga tayo ng mga kung anong kailangan natin para sa motor. And mabalik tayo sa usapan. Syempre may mga nagbabalak dyan, hindi pwedeng wala. Sa mga nakakapwa ko ADV 160 na version 1, feeling ko may mga nag-iisip dyan eh. Kung worth it ba mag-upgrade or upgrade ba yun? Tawag doon, upgrade para bilhin yung bagong model ngayon ng ADV 160 na Road Sync ha. So share ko sa inyo syempre. Ako decided na ako na hindi kumuha ng ADV 160 na Road Sync. Share ko lang naman dito sa video kung bakit. Anong rason? Bakit ayaw ko? For me, ayoko nang kumuha ng bago ngayon kasi wala masyadong changes. For me, hindi siya worth it. Yun yung pinaka-summary na masasabi ko sa inyo. So, pag-usapan natin yung mga minor changes. Unang pag-usapan natin yung pinaka-obvious na syempre, yung Road Sync panel. So, yung bagong panel na yun, yung 5-inch TFT display, pwede mo na siyang makonect sa phone mo. Para siyang Android or CarPlay sa mga kotse. Yung pwede nyo na makonect through Bluetooth yung phone nyo dun sa motor nyo. Meron yung navigation, parang maps, pero maliit na version lang. Makikita nyo siya sa screen nyo, may arrow lang siya. Tapos, syempre, mas kita siya visibility-wise. Pag sa umaga, eto kasing lumang panel, bukod sa maliit, color blue pa, parang ang hirap niya makita pag sa direct sunlight. Pag natututukan siya ng araw, wala ka na talagang halos makita din sa panel. Yun yung maganda sa Road Sync. Pagdating naman sa engine, suspension, walang nagbago guys. Same as 2023. Ang nag-iba lang yung looks. Kumbaga nagkaroon ng facelift dito sa bagong version natin. Malalaman mo kapag 2026 version na siya. Dun sa fairings niya, dito sa gilid. Pakita ko mga pictures dyan sa inyo. Comparing the 2023 saka 2026 model. Tapos pag tumingin kayo sa harapan, color black na itsura ng front panel. Naka-paint na siya ng black. Tapos sa mismong fairings itong gas tank natin, naka-body color na siya. So kung anong kunwari color white yung ginawa mo, color white na rin yung banda dito sa ano niya, gas tank na fairings. Sumunod naman doon yung emblem. Yung emblem color meron ng silver at gold. Kapag gold, yun yung Road Sync version. Kapag silver, yun naman yung standard edition. So same dito. Pero syempre yun, ABS pa rin yun ah. Ang sumunod naman doon, yung panel key natin dito, yung mga buttons dito sa ano, sa baba lang ng panel. Nilipat na siya dito sa left side natin, sa mga switches. Para doon mo na lang kontrolin yung nasa panel mo, di ba? Dati kasi habang nagra-rides tayo, pipindot-pindot tayong ganyan. Dun sa bagong version, andito na lang siya sa left side mo. Very convenient naman. Isa pa palang pagbabago, meron na siyang flasher dito. At lastly, na pinagkaiba, syempre yung presyo. Mas tumaas siya ngayon. Hindi lang natin in-expect yung presyo ngayon na tumaas, na umabot ng 174k. Tapos yung bagong standard edition ngayon, nasa 167 400 data if I'm not mistaken. Okay naman yung pricing, at least doon. Kapag sabi mong ADV 160 talaga, na-maintain niya yung value. Sobrang tagal talaga bumaba ng value ng Honda, no? Pagdating sa mga premium scooters nila, syempre. Alam mo talagang quality, kaya wala na tayong masasabi dun sa presyo. Doon na lang magkakatalo sa kasa. Yung sa kumakakuha ka man ng cash basis na SRP mo makakuha, di ba? Madalas kasi dyan, alam mo na, taga talaga above SRP kung magpa-cash, tapos bubudulin ka nila mag-installment, ganon. Kahit na may pambili ka naman. Pero syempre, magandang option pa rin naman yun kung wala ka munang pang-cash, tapos gusto mo talaga yung motor, and may option ka para mag-installment. Yun nga lang, taga talaga yun. Taga malala. Kung di nyo pa panood yung video ko, yung ADV 160 natin, kinuha nating installment. Don't get me wrong guys, sobrang ganda ng bagong model ngayon. Kaya ang mapapayo ko sa inyo, kung matagal mo nang inaabangan yung ADV 160,
tapos may naipon ka na, go for ADV 160 2026 edition. Yung road sync na. Promise, sa hype ngayon ng ADV 160, ang tagal na netong hype. Sa totoo lang, yung mga tao na lang yun ang nanawa. Kung wala ka pang ADV 160, bilhin mo yung bago. Kung yun talaga yung nasa puso mo, ADV 160 ah. At kung naka ADV 160 ka na ngayon, yung version 1, katulad sa atin, pag-isipan mong maigi. Siguro mga 100 times mong pag-isipan. Kasi kunwari, ang diskarte natin ha, bebenta natin tong motor natin, bebenta natin tong version 1 natin ng halagang 130,000. Depende pa yan sa mileage ha, sa odometer ng motor mo, ilan na yung tinakbo. Sabihin natin itong sa atin, nasa 21,000 na. Magkano na lang value nun sa market? Sa second hand market, di ba? Babarating ka na yan from 130 pababa ng 120k. So, kung sabihin natin na benta natin ng 130k, tapos bibili tayo ng bago, 174,000 yun. Dadagdag ka pa ng kulang-kulang 50k para lang makakuha ng bago, di ba? So, hindi na para kumuha nun, di ba? Praktikalan lang tayo. Pero kung may pera naman, bakit hindi, di ba? Walang basagan ng trip. Kung may pera ka pambili, tapos naka ADV 160 version 1 ka ngayon, sundin mo yung puso mo. Huwag yung wallet mo. Yung wallet mo, ano yan? Yan lang yan. Mabubutas lang, pero, di ba? At least bago motor mo. May bragging rights ka for 2 years bago siya mag-depreciate ulit. Sipin mo na lang yung in the long run kung sulit ba sa use mo, sa use case mo, sa pang-araw-araw na gamit mo, kung worth it ba. At the end of the day, pera mo pa rin yan, walang makakapigil sa'yo. Sa mga hindi pa pala nakakapanood nung video natin, yung 1-year review natin dito sa ADV 160 natin, kahit 30 minutes na video yun guys, panoorin nyo kasi lahat ng sinabi ko doon, walang nagbago. After 2 years old na, 2 years old na tong ADV natin, partida, lahat ng sinabi ko sa video na yun, still stands. Lahat ng pros and cons na nasabi ko sa video na yon, walang nagbago, yun pa rin. Yung pros and cons ng bagong ADV 160 2026 Road Sync Edition, hindi natin masasabi kung naayos nila dyan yung kaldag dun sa Showa shocks nila, kung masyado matagtag. Ewan ko kung may mga inayos silang minor fixes, di ba? So, ang makakapagsabi na lang dyan, yung mga bumili talaga ng bago, di ba? Antay-antay na lang tayo ng review nila, no? Tapos hopefully, maka-test ride tayo para makita natin in person, mahawakan natin yung bagong unit. Kasi malay mo lahat ng sinasabi ko ngayon, wala naman palang kwenta kasi sobrang ganda pala in person nun, di ba? So, personal preference pa rin, no? At the end of the day, nakakapagod talaga magmotor eh, no? Dami mong iniisip eh, pati pyesa, pati maintenance. Minsan nakakatamad na eh. Charot. Nandito na tayo sa Eton Centuries. At di ko alam kung saan magpa-parking. Sa mga umabot sa punto ng video na to, maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa panonood. Again, this is Carl MK. Ride safe sa inyo palagi. Ay naku po, andito na tayo. Andito na tayo sa Budol area.